Tinanggap ng Malacanang ang pagbibitiw ni Edilberto Leonardo bilang NAPOLCOM Commissioner. Sa gitna yan ng pagdawit sa kanya ni retired Police Colonel Royina Garma sa madugong Duterte drug war. Pagkanta ni Garma sa Quadcom ng Kamara, si Leonardo ang namakala ng reward system sa mga pulis na makakapatay ng drug suspect alinsunod sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng Quadcom, may mga indikasyon na raw na magsasalita na si Leonardo kaugnay rito. At nakatutok si Jonathan Andal. I received a call from the President. Sa pagdinig ng Quadcom noong Biyernes ng gabi, itinuro ni retired Police Colonel Royina Garma ang kanyang dating boss na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang nasa likod ng reward system sa war on drugs. Si Duterte raw mismo ang nagpatulong kay Garma sa pulis na gusto niyang humawak ng war on drugs na katulad ng meron ang Davao City. He requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Nirekomenda raw ni Garma ang upperclassman niya sa PNP Academy na si Edilberto Leonardo na naka-assign sa CIDG. Sa diagram ni Garma, si Leonardo ang nagplano ng drug war sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Quadcom, may senyales na magsasalita na rin si Leonardo na nasa kustudiya ngayon ng Kamara matapos makontempt sa Quadcom hearing. There is an indication na magsasabi na siya. Sa aming initial na pag-uusap, because talagang he asked that we talk to him, no? Initially speaking, mayroon na siyang mga tinatawag na intensyon na okay, sasabihin niya na yung iba in detail, no? Nagbitiw na si Leonardo nung nakaraang linggo bilang commissioner ng NAPOLCOM na may hawak ng law enforcement. Ngayong araw, inilabas ng Malacanang na tinanggap na nila ang resignation ni Leonardo. Ang sabi ni Garma, si Leonardo ang nagsasabi kung may reward at magkano ito. Sa diagram na inilabas ni Garma, si Leonardo ang namimigay ng perang pabuya sa mga operatiba na makakapatay. Idinadaan daw ang pera sa mga bank account ng kanyang tauhang si Peter Parungo alias Pedro. Galing naman ang pera kay Ermina Espino alias Muking, Assistant Secretary noon sa PMS o Presidential Management Staff, na trusted staff daw ni nooy Special Assistant to the President at ngayon Senador Bongo. If any individual died during police operations, Leonardo will report the incidents to Bongo for inclusion in the weekly report and request for refunds operational expenses. We have no reason not to believe him, not to believe her at this time. Suportado naman ng palasyo ang paghain ng criminal at administrative charges laban kay Leonardo. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ipauubaya nila ito sa Department of Justice. Ang mga kaanak ng biktima ng EJK gusto raw gawing testigo si Garma sa ICC o International Criminal Court para idiin si Duterte sa crimes against humanity. Crucial si Royina Garma dito sa pagko-connect the dots, kumbaga. Isa siya sa mga missing pieces of the puzzle sa pagkakaintindihan namin sa war on drugs. Paano ba inutos? Paano isinagawa? Pinag-aaralan namin kung paano nga ba makakwalify itong testimonya at si mismong Royina Garma as an insider witness dito sa ICC investigation. Sabi ng Malacanang, hindi babalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Hindi raw magbabago ang isip ng Pangulo. Ang DOJ maghihintay daw sa committee report ng Kamara o kung may maghahain ng reklamo para makapag-imbestiga. Kaya ang Quadcom maglalabas na ng partial committee report sa susunod na linggo. If that is a necessary requirement, then gagawa kami ng partial committee report para magkaroon din ng basihan to pursue the case build-up at saka yung preliminary investigation sa mga witnesses. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.